ma, tabangin ko sa akong module. Ay nak, mag-deliver para ba ko aning mga inutaw? Ato lang sa imong ati patudlo ha? Basi nakahinumdom pa siya ni Ana ang leksyon. Dili ako musugot nga mapakgang ang pagtuon sa atong kabataan. Bisan ubos kita sa pandemya karon, dawata kining gasa sa edukasyon, kinasing-kasing nga halad gikan ning inyong pamunuan. Gidalik kaninyo ni Mayor Edgardo Labella, Vice Mayor Michael Lopez Rama, ang Chairman sa Committee on Education sa atong konseho, Department of Education, Cebu City Division, Cebu City Local School Board ug Home Radio 106.7, kining Cebu City Educational Laboratory on Radio o Ed Radio. Ed Radio, atong dalit aron mas musayong ang pagkat-on sa atong mga tinunan gamit ang learning modules pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga paboritong teacher broadcasters sa kahanginan. Tune in na sa 106.7 kay matod ni Mayor, ang pagkat-on kinahanglan magpadayon. Luka, anak, andaman ang imuhang module. Ug maminaw ta sa Ed Radio, kay magsugod na ang imuhang klase. Yes pa! Andan ako! Kamong classmates, ready na pa mo sa to ang klase karon? Maminaw ba tawag tarong ni teacher ha? Teacher! Andan na mi! Mula sa impilang panghimpapawid, magandang buhay sa mga giliw naming mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga minamahal naming mga mag-aaral. Kumusta kayo? Sana kayo'y nasa mabuting kalagayan. Maligayang pagdating sa panibagong simula ng taon ng pag-aaral. Tayo'y nasa ikalimang linggo na. Tara na't samahan niyo ako sa loob ng 50 minutong talakayan sa ikalimang module tungkol sa pang-ekonomikong pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Kasama ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan Ikalimang Baitang, Sir Mike Sabanal, mula sa Lahug Night High School. Tuloy po kayo sa ating munting silid-aralan sa Himpapawid dito lang sa Sir Mike's Class. Inaasahan kong game na kayo sa ating bagong talakayan at panibagong trivia. Kaya sumbaybay at makinig ng mabuti. Ihanda na ang inyong Module 5 sa unang markahan sa Araling Panlipunan, Ikalimang Baitang, sagutang papel at ballpen o lapis. Siguraduhin kayo'y nasa isang komportabling lugar at maayos na nakikinig ng ating broadcast at may laman na ang inyong tiyan. Ako naman, inyong lingkod na si Sir Mike, ang bahalang magdagdag ng kaalaman. Handa na ba kayo? Gusto kong ulit sabihin ninyo ng malakas, handa na po Sir Mike! Sa ating gagawing pag-aaral ngayon, pakikuha ng inyong mga module para masundan ang araling ating tatalakayin. Ano kaya ang paksang pag-uusapan natin sa umagang ito? Tumpak! Ang paksang pag-uusapan natin sa umagang ito ay tungkol sa pang-ekonomikong pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Sa araw na ito ay ating susuriin ang pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Una, ang panloob at panlabas na kalakalan. At pangalawa, ang iba't ibang uri ng kabuhayan, ang pagsasaka, pangingisda, panghihiram, pangungutang, pangangaso, yung slash and burn, pangangayaw, pagpapanday, paghahabi at iba pa.
alamin na natin ang pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din ang naging kabuhayan nila upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at kung paano nakapamuhay ng masagana ang sinaunang Pilipino. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahan na, una, na ilalarawan ng uri ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino. Pangalawa, na ipagmamalaki ang mga katangian ng sinaunang Pilipino sa pakikipagkalakalan sa mga dayuhan. At pangatlo, nakakaguhit ng isang produkto o industriya na yari mula sa partikular na kabuhayan. Sa puntong ito, ating sagutin ang subukin upang ating malaman kung may ideya na tungkol sa paksa. Kayo ay may 2 minuto para masagutan ang 10 katanungan. Handa na ba kayo? O siya, wala nang patumpik-tumpik pa. Ang inyong 2 minuto ay magsisimula na ngayon. Tayo'y nagbabalik. Ngayon ay ating tingnan kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Unang tanong. Ang tatay ni Berto ay isang magsasaka. Alin sa mga sumusunod ang posibleng mga produkto niya sa pagsasaka? A. Hinabing tela, damit at iba pang kasuotan. B. Palay, mais, tubo, prutas at mga gulay. C. Isda, perlas at kabibe. O D. Pilak, tanso at ginto. Kung ang inyong sagot ay titik B. Palay, mais, tubo, prutas at mga gulay, tama! Pangalawa, ito ay sasakyang pandigma ng mga sinaunang Pilipino. Sila ay naglalakbay at nananakop ng mga lugar. A. Balangay, B. Barko, C. Karakoa, o D. Roro. Kung ang inyong sagot ay titik A. Balangay, tama uli. Pangatlo, ang mga sumusunod na bansa ay nakipag-ugnayan sa mga sinaunang Pilipino maliban sa isa. A. Amerikano, B. Arabo, C. Indian, o D. Chino. Kung ang inyong sagot ay yung mga Amerikano ang titik A, mahusay. Pangapat, anong paraan ng kalakalan
ang ginagamit nung unang panahon? A. Barter system. B. Pagtitinda sa bangka. C. Pagtitinda sa barangay. O D. Pagdayo sa sentro ng kalakalan. Kung ang inyong sagot ay yung barter system, ang titik A, ikaw ay tama. Panglima, lalong napapakinabangan ng mga sinaunang Pilipino ang mga bagay sa kanilang paligid nang makabuo ng mga industriya. Ang mga sumusunod ay mga industriya ng pagpapalayok maliban sa isa. A. Balanga. B. Banga. C. Katsa. O D. Dulang. Kung ang inyong sagot ay titik C. Katsa, mahusay. Pang-anim, ang mga lupang di gaanong mataba at mahirap sakahin ay itinuturing na pag-aaring blank. A. Pambarangay. B. Pambayan. C. Pampribado. O D. Pampubliko. Kung ang inyong sagot naman ay titik D. Pampubliko, tumpak. Ikapito, ito ang hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino sa lugar kung saan may mahalagang metal na makukuha. A. Paghahabi. B. Pagmimina. C. Pagtutroso. O D. Paninisid. Kung ang inyong sagot ay titik B. Pagmimina, magaling. Pangwalo, maraming bansa ang nakikipag-ugnayan sa mga sinaunang Pilipino. Anong bansa ang may malaking kontribusyon sa mga kasangkapang gawa sa tapete, seramika at tanso? A. Arab. B. China. C. India. O D. Indonesia. Kung ang inyong sagot ay titik A, yung Arab, tumpak. Ikasyam, ang mga kababayan nating OFW ay kilala at nangungunang mga manggagawa na hinahangad ng ibang lahi. Aling mga katangian ng mga Pilipino ang nagpapakita ng magandang ugnayan hanggang sa kasalukuyan? A. Masunurin at mabait. B. Masayahin at magaling. C. Matalino at matapang. O D. Tapat at mapagkakatiwalaan. Kung ang inyong sagot ay yung titik D, ang mga OFW mula noon hanggang ngayon ng mga Pilipino ay tapat at mapagkakatiwalaan, ikaw ay tama. Panghuli, bakit nakipag-ugnayan ang mga sinaunang Pilipino sa mga karatig bansa? A. Nais nilang makipagkaibigan. B. Gusto nilang makilala sa iba't ibang bansa. C. Nakikipagkalakalan sila ng kanilang mga produkto. O D. Nakikipagdigmaan at nagpapalawak sa kanilang teritoryo. Kung ang inyong sagot ay titik C, nakikipagkalakalan sila ng kanilang mga produkto, ikaw ay magaling! Huwag mag-alala kung di gaano kataasan ang nakuwang score. Ito ay paunang pagtataya pa lamang. Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagbasa sa balikan. Ating sabay-sabay basahin ang panuto, sagutin ang mga tanong sa ibaba at isulat sa papel. Unang tanong, paano iniaangkop ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang kakayahan ayon sa kapaligiran na mayroon sila? Pangalawa, ano-anong mga pamamaraan ng kanilang pamumuhay noon? Pangatlo, paano nababago
ang kanilang mga kagamitan upang mapadali ang kanilang pamumuhay. Bibigyan kita ng 1 minuto para sagutan ang mga naturang katanungan. Magaling! Alam kong nasagutan mo ito ng maayos. Ngayon, dumako naman tayo sa 3 pahina ng inyong module at basahin ang tuklasin. Ating tingnan ang mga larawan sa ibaba. Kilala mo ba sila? Ano-ano ba ang kanilang ginagawa? Ang mga larawan ay nagpapakita ng hanap buhay ng ating mga ninuno. Ang kanilang ginagawa ay malaya nilang nagagamit ang mga bagay sa kanilang paligid. Higit na masagana kasi ang ating bansa sa biyaya ng kalikasan noon dahil hindi pa ito nasisira. Para mas mapalalim ang ating pag-unawa sa paksang ito, basahin natin ang suriin. Ating suriin ang mga hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino. Ang kapuluan ng Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ang mga sinaunang Pilipino ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Nabuo ang iba't ibang uri ng mga pamayanan ayon sa uri ng kanilang kabuhayan. Narito na nga ang iba't ibang uri ng kabuhayan at mga industriya. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan sa mga naninirahan sa patagnang lugar na may matabaing lupa. Alam din natin na magpahanggang ngayon ay ito pa rin ang kabuhayan ng karamihan sa ating mga kababayan, di ba? Ang mga pangunahing itinatanim noon ay mais, palay, niyog, tubo, saging at iba pang punong kahoy. Mayroong 2 paraan ng pagsasaka ang mga Pilipino. Una, ang pagbubungkal ng lupa o yung paglilinang. Binubungkal ng mga magsasaka ang lupa sa pamamagitan ng kanilang kamay o matitigas na bagay upang matamnan ito. Nang lumaon, natutuhan nilang gamitin ang kalabaw sa pag-aararo. Pangalawa ay yung pagkakaingin o yung slash and burn. Isinasagawa ang pagputol at pagsunog ng mga puno sa gubat upang muling pagtamnan ng mga bagong pananim. Kapag hindi angkop ang lupa sa mga pananim, humahanap sila ng ibang lugar na mapagtatamnan. Naging sedentaryo naman o permanente ang kanilang tahanan dahil sa paggamit ng irigasyon o patubig at lalong dumami ang kanilang produksyon ng pagkain hanggang dumami rin ang kanilang populasyon. May 2 sistema ng pagmamay-ari ng lupa. Atin ngang alamin. Una ay yung komunal o yung pampubliko. Ginagamit ang lupa para sa kapakinabangan ng miyembro ng barangay gaya ng lupang mahirap sakahin, di gaanong mataba, malapit sa kabundukan, ang mga kagubatan, mga ilog pangisdaan, mga minahan, at iba pang pinagkukunan ng kabuhayan ng buong barangay. Pangalawa ay yung pribado. Ang mga lupang pagmamay-ari ng maginoo o pamilya ng mga dato, mga lupang nabili, kinatitirikan ng tahanan ng isang pamilyang namana
o nakamit bilang regalo. Karaniwang mataba ang ganitong uri ng lupa dahil inaalagaan at napagyaman na ng mga alipin ng mga datu. Nilalagyan nila ng pananda sa pamamagitan ng pagbaon dito ng piraso ng kahoy. Para sa mga nagkakaingin, itinuturing na pagmamay-ari nila ang lupa hanggat hindi nila ito iniwanan para maghanap ng bagong pagtataniman. Pangingisda ang pangalawa sa ikinabubuhay ng mga Pilipino. Dahil sa pagiging insular ng Pilipinas, kaya nakakahuli ng mga yamang dagat gamit ang lambat, bingwit, basket, at lason. Gumagamit din sila ng lason na mula sa katas ng ugat at dahon ng halaman. Maliban sa pangingisda naman, naninisid din sila ng mga perlas, korales at kabibe na kanilang ipinagbibili sa mga mangangalakal. Pangangaso sa kagubatan ay ikinabubuhay rin ng mga Pilipino noon. Gumagamit sila ng mga pana, sibat, punyal at bitag o patibong tulad ng hukay upang makahuli ng malalaki at maiilap na hayop kagaya ng usa, baboy ramo at iba't ibang uri ng ibon. Ang pagmimina ay isa pang gawaing pang-ekonomiko noong sinaunang panahon. Ginto ang pangunahing minina ng mga sinaunang Pilipino. Ginto, pilak, tanso, bakal at iba pang yamang mineral ay ginagamit sa paggawa ng alahas at palamuti sa ngipin. Sa Visayas naman, isinasagawa ang placer mining o yung pagmimina sa batis gamit ang kahoy na kawali at kahoy na batya ayon sa Amerikanong historiador na si William Henry Scott. Pagpapanday ng mga bakal para makagawa ng mga kasangkapan sa mga industriya ay pinagkukunan rin nila ng kabuhayan. Ito ang isang tulong kaalaman. Ang industriya ay gawaing pangkabuhayan kaugnay sa paggawa ng bagong produkto mula sa mga hilaw na material. Paghahayupan o nag-aalaga rin ng hayop ang mga sinaunang Pilipino gaya ng baboy, kalabaw, manok at kambing. Pangangayaw ay ang katutubong termino sa pakikipagdigma sa katubigan o pagsakay sa balangay ng mga bagani para sa pakikidigma sa ibang barangay. Ano nga bang layunin nito? Ang layunin nito ay magsagawa ng pandarambong, pagkuha sa mga kababaihang potensyal na maging asawa ng mga kabarangay upang mapanatili ang lahi, ang pagdakip sa mga alipin na magiging bahagi ng lakas paggawa upang mapagpatuloy ang produksyon at pagkamkam ng mga material na gamit para sa pagyabong ng ekonomiya. Para sa mga taga-Ifugao, Bontoc, Igorot at Kalinga, ang pangangayaw ay isang ritual kung saan namumugot at prinipreserba ang ulo ng tao. Diba medyo nakakatakot? Hindi naglaon, nakatuklas sila ng iba't ibang paraan ng paggamit sa mga hilaw na material. Nabuhay ang iba't ibang industriya kagaya ng pagpapalayok, paghahabi, paggawa ng sasakyang pandagat at iba pa. Ang mga sasakyang pantubig ay yari sa matitibay na kahoy na lawaan na ginagamit nila sa pakikipagkalakalan at pakikidigma na tinatawag nilang balangay, karakoa, viray, vinta o parao. Pagpapalayok ng mga kababaihan sa Visayas naman ay tinatawag na anvil and paddle technique o paggamit ng patpat at sangkalan sa paghubog ng luwad. Pinapatuyo sa araw at masusing niluluto o pinapapaapuyan ng walang gamit na hurno o kiln. Balanga na isang kawali na ginagamit sa pagpiprito, banga bilang lalagyan ng tubig, dulang na isang malaking plato
at mga palayok na iniimbakan ng mga tirang pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao. Sa paghahabi naman ng tela, gumagamit ang mga kababaihan ng habihang gawa sa kahoy na tinatawag nilang katsa, juicy, sinamay na mula sa abaka at medrenake na mula sa saging. Mayroon din silang industriya ng paggawa ng alak. Ang tawag sa alak na mula sa niyog ay basi, pangasi at tapoy na mula sa bigas at lambanog o tuba naman kung mula sa niyog. Makikita natin sa larawan ay ang tapayan o banga na lalagyan ng tubig, pagkain o buto ng yumao. Paano naman nagsimula ang pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno? Ating alamin. Pero bago yan, tumungo tayo sa ating segment na #Trivia pa more. Alam mo ba na si Princess Urduha ay isang alamat at hindi isang makasaysayang figura? Ayon sa alamat, pinuno ng magiting na Pilipino na si Prinsesa Urduha ang isang isla na tinatawag na Tawalisi noong ika-14 na siglo. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga babaeng mandirigma na tinatawag na kinalakihan o ang mga Amazon sa mga battlefield at nakilala sa kanyang kabaitan at talino. Sinasabing hindi siya kumuha ng asawa dahil pipili lamang siya ng isang lalaking mas matapang, mas matalino at mas malakas kaysa sa kanya. At walang sino man ang may lakas na loob na subukang talunin siya sa labanan. Gayunpaman, pinaniniwalaan din na marami na talagang may Urduha dahil may mga tala siya sa mga account ng mga lalakbay na Moroccan at scholar na si Ibn Battuta. Ito pa ang isang nakakaaliw na trivia tungkol sa Pilipinas. Ang yoyo ay naimbento ng mga sinaunang Pilipino. Di mo alam yun, no? Napakadaling sabihin ng yoyo ay naimbento ng isang Pilipino at halos imposibleng matukoy ang tunay na pinagmulan nito. Ang unang bakas nito ay may uugnay sa sinaunang Greece at nakarating sa Europa noong mga 1800s. Bago pa ito na trademark at ibenta ng maramihan sa Amerika. Ngunit noong huling bahagi ng 1920s, isang Pilipinong bellboy na nagngangalang Pedro Flores na naglakbay sa Estados Unidos sa pag-asang mag-aral ng abogasya. Nagbago ng isang stringing na paraan upang maiangat ang yoyo mula sa isang simpleng laruan sa uri na alam nating lahat at magagawa ang trick sa ngayon. Itinayo niya ang isang yoyo manufacturing company, ngunit kalaunan ay naibenta ang mga karapatan nito. O siya, yan na lang muna sa ating trivia ngayong linggong ito. Tayo'y bumalik na sa ating talakayan. Ang pakikipagkalakalan ng mga unang Pilipino. Una na riyan ang ugnayang panloob o kalakalang pangkapuluan. Nagsimula ang pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino mula sa mga sobra sa kanilang mga pangangailangan na kanilang ipinagpalit ng ibang mga produkto sa ibang pamayanan. May kalakalan sa pagitan ng mga magkakalapit na barangay at pulo. Isinasakay nila ang kanilang mga produkto sa mga sasakyang pantubig. Ang pagpapalitan ng produkto ay yung tinatawag na magaling, barter. Sa kalaunan, gumamit sila ng ginto at kabibe bilang salapi hanggang nagkaroon sila ng mga kasangkapang panimbang at panukat para sa pagtataya ng dami at halaga ng bilihin. Kalimitang palay, isda, kopra, nyog, troso at ginto ang kanilang ikinakalakal. Hindi nagtagal, naitatag ang sistema ng pakikipagkalakalan gamit ang salapi. Narito pa ang isang tulong kaalaman. Peloncitos ang tawag sa mga inukitang gintong barya na ginamit ng mga sinaunang Pilipino sa pakikipagkalakalan.
Itinuturing ito bilang isa sa mga unang salapi ng Pilipinas. Atin alamin ang ugnayang panlabas naman o yung pakikipagkalakalan sa mga dayuhan. Napalago ang mga sinaunang Pilipino ang pakikipagkalakalan nila hanggang nakipag-ugnayan sila sa mga dayuhang mangangalakal na mga taga India, Indonesia, China at sa mga Arab. Unahin natin ang kalakalang India, Indonesia at Pilipinas na nangyari noong 3200 BCE hanggang 5000 CE. Ang mga produkto sa India tulad ng kristal, abaloryo at mga kasangkapang gawa sa metal ay dinala sa Pilipinas mula sa Indonesia. Ginto ang mahalagang produktong mineral noon. Nariyan rin ang kalakalang Pilipinas at China. Ito'y nangyari noong 900 hanggang 1400 CE. Ilan sa produktong Chinese ay yung tapayan, salamin, timbangan at jade. Sumunod ay ang kalakalang Pilipinas at Arab noong 10,000 CE. Naging sentro ng kalakalang Muslim ang Sulu at ang Mindanao. Ang mga produkto ng mga Arab ay mga kasangkapang gawa sa tanso, tapete at yung seramika. Lumalabas ang kakayahan ng mga Pilipinong makiangkop sa kanilang kapaligiran at pakinabangan ang mga makukuha mula rito. Naging kahanga-hanga ang mga Pilipino sa pagiging pagkamalikhain na madagdagan ang mga produkto at maitatag ang iba't ibang industriya. Pangalawa ay pagiging maparaan kung kaya nagustuhan at tinanggap ng mga dayuhan sa kalakalang panlabas. At higit sa lahat, ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan ang mga katangian ng mga Pilipino ay nagpapakita ng magandang ugnayan hanggang sa kasalukuyan. Ngayong tapos na tayo sa ating talakayan, inaasahan kong handa na ang lahat sa mga gawaing ating sasagutin. Pero bago yan, may mga katanungan ba kayo? Magaling! Kung wala na, ay atin nang sagutin ang pagyamanin. Sabay-sabay nating basahin ang panuto. Iguhit sa papel ang isang happy face kung ang nakasaad ay ginagawa o hanap buhay ng mga Pilipino noon. At sad face naman kung hindi. Gawin ito sa loob ng 1 minuto. Ang oras ay magsisimula na ngayon. Tapos na ang 1 minuto. Atin ngang alamin kung tama ang iyong mga sagot. Number 1. Ang pagbebenta ng mga kalakal o produkto. Kung ang sinagot mo ay isang happy face, tama. Pangalawa, ang paggawa ng kagamitang pinatatakbo ng elektrisidad. Siyempre, sad face. Wala pa nito noon. Pangatlo, pagpapanday. Happy face, magaling. Number 4, ang pagmimina ng ginto, pilak at iba pang mineral. Happy face ulit? Tumpak, tama ka. Panglima, pagpapatayo ng gusali. Siyempre sad face, wala pa nito noon. Panganim, ang paghahabi ng tela.
Magaling, happy face. Pampito, ang pagtatanim o pagsasaka. Mapanoon hanggang ngayon, ito ay happy face. Pangwalo, ang panghuhuli ng mga isda. Siyempre, happy face. Pangsyam, ang paninisid ng perlas at kabibig. Happy face ulit. Mahusay, kaway tama. At panghuli, pagkukumpuni ng sirang kable ng kuryente. Sad face kasi noong unang panahon, halos wala pang ang kuryente. Alam kong tama ang iyong mga sagot, lalong-lalo na kung nakikinig ng maayos sa ating talakayan. Di ba? Ngayon, tumungo tayo sa isa-isip. Sagutin ang mga tanong at isulat sa papel. Bibigyan kita ng 1 minuto para sagutin ang mga naturang katanungan. Alamin na natin kung tama ang iyong mga kasagutan. Unang tanong, ano-ano ang mga hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino? Siyempre, nariyan ang pagsasaka, pangingisda, pangangaso, paghahabi, pagmimina, pangangayaw, pagpapanday, paghahayuban, at pagpapalayok. Pangalawa, ano yung tinatawag na barter? Magaling, ito ay yung pagpapalitan ng mga produkto. Pangatlo, paano iniaangkop ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang kabuhayan sa kapaligiran? Ang sagot, iniaangkop nila ayon sa mga likas na yaman na mayroon sa kanilang kapaligiran. Halimbawa, ang nasa bundok o yung patag pagsasaka, pagmimina, pangangaso at paghahayupan kung maraming pananim, samantala ang malapit sa ilog o dagat ay pangingisda. Pangapat, paano naiiba ang pagmamay-ari ng lupang pribado noon sa pangkasalukuyan? Naiiba ang pagmamay-ari ng lupa noon kaysa ngayon dahil may titulo na sa panahon ngayon, samantala noon ay may 2 sistema ng pagmamay-ari ng lupa, ang komunal o pampubliko at yung pampribado kung saan namamana, nabibili o nakuha mula sa regalo. Panglima, anong kaugalian ng mga sinaunang Pilipino sa pakikipagkalakalan ang nais mong maipagmalaki sa mga dayuhan? Bakit? Ang sagot dito ay depende. Maaari mong sabihing magaling mangumbinse kaya magaling sa pakikipagkalakaran. Pwede ring sabihing magaling makisama at syempre, mapagkakatiwalaan. Kaya sa puntong ito, gawin na natin ang isagawa. Gumuhit ng isang produkto na gawa mula sa partikular na kabuhayan. Sumulat ng isang pangungusap tungkol dito. Gawin ito sa papel. Narito ang rubrics natin sa pagguhit. Ang mga pamantayan, una, malinaw ang naiguhit na produkto. Ito ay may 5 puntos. Angkop nga ba ang mensahe ng pangusap? 5 puntos uli. Nilagyan ng wastong kulay ang ginuhit na produkto? 5 puntos uli. Kaya tayo ay may kabuang 15 puntos. Gawin ito sa loob ng 2 minuto. Galingan mo ha! Ang iyong 2 minuto ay magsisimula na ngayon.
tayo'y nagbabalik. Kung hindi man natapos ang gawain, maaari mo itong tapusin pagkatapos ng ating programa. Bilang pangwakas na gawain sa araling ito, ating sagutin ng tayahin. Kumuha ng papel at ballpen at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Paalala lang, babasahin ko ng 2 beses ang bawat tanong. Handa na ba kayo? Ayos, simulan na natin. Unang tanong, maraming naninirahan sa mga bulubundukin. Ano kaya ang ikinabubuhay na pwede sa mga lugar na ito? Ulit, maraming naninirahan sa mga bulubundukin. Ano kaya ang ikinabubuhay na pwede sa mga lugar na ito? A. Pagmimina. B. Pangingisda. C. Paninisid ng perlas. O D. Paggawa ng palamuti. Pangalawa, ang mga sumusunod ay ginagamit ng mga sinaunang Pilipino bilang pambayad sa produkto, maliban sa isa. Ulit, ang mga sumusunod ay ginagamit ng mga sinaunang Pilipino bilang pambayad sa produkto, maliban sa isa. A. Barya. B. Ginto. C. Jade. O D. Kabibe. Pangatlo, sa pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino, madalas na iniiwan ng mga dayuhan ang kanilang kalakal. Binayaran sila sa kanilang pagbabalik makalipas ang ilang buwan. Anong magandang katangian ng mga sinaunang Pilipino ang ipinapakita rito? Ulit, sa pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino, madalas na iniiwan ng mga dayuhan ang kanilang kalakal. Binayaran sila sa kanilang pagbabalik makalipas ang ilang buwan. Anong magandang katangian ng mga sinaunang Pilipino ang ipinapakita rito? A. Mabagal. B. Magastos. C. Mapagtiis. O D. Matapat. Pangapat, ang mga sumusunod ay bunga ng pagkakaingin maliban sa isa. Ulit, ang mga sumusunod ay bunga ng pagkakaingin maliban sa isa. A. Pagpapatayo ng tirahan o komersyal na gusali. B. Pagguho ng lupa sa kabundukan at kagubatan. C. Pagkamatay ng mga taniman. O D. Pagbabaha. Panglima, ang mga sumusunod ay kasalukuyang hanap buhay ng mga Pilipino. Alin sa mga hanap buhay ang lumilinang sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa mga dayuhan? Ulit, ang mga sumusunod ay kasalukuyang hanap buhay ng mga Pilipino. Alin sa mga hanap buhay ang lumilinang sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa mga dayuhan? A. Paghahabi. B. Pagsasaka. C. Pangingisda. O D. Pakikipagkalakalan. Panganim, ano ang tawag sa paraan ng pagsusunog para makagawa ng uling at upang mapagtamnan ng tirahan o komersyal na gusali? Ulit, ano ang tawag sa paraan ng pagsusunog para makagawa ng uling at upang mapagtamnan ng tirahan o komersyal na gusali? A. Illegal logging. B. Pagkakamping. C. Pagkakwari. O D. Pagkakaingin. Pampito, bagong lipat lang sa lugar ang mag-anak na Santos. Napansin nila na malapit sa dagat ang kanilang lugar. Halos lahat ng mga tao doon ay may bangka. Ano ang kalimitang hanap buhay ng mga tao doon? Ulit, bagong lipat lang sa lugar ang mag-anak na Santos. Napansin nila na malapit sa dagat ang kanilang lugar. Halos lahat ng mga tao doon ay may bangka. Ano kaya ang kalimitang hanap buhay ng mga tao doon? A.
Paghahabi. B. Pagmimina. C. Pagkakaingin. O D. Pangingisda. Pangwalo, paano ka makatutulong sa mga mangangalakal na Pilipino? Ulit, paano ka makakatulong sa mga mangangalakal na Pilipino? A. Bumili ng produkto galing sa ibang bansa. B. Ikahiya ang produktong gawa sa Pilipinas. C. Tangkilikin ng sariling produkto na gawa sa ating bansa. O D. Magpabili sa kamag-anak na OFW ng mga imported goods. Pangsyam, ang sariling produkto ay mga produktong gawa sa sariling bansa at gawa ng mga manggagawang Pilipino. Paano ka makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa? Ulit, ang sariling produkto ay mga produktong gawa sa sariling bansa at gawa ng mga manggagawang Pilipino. Paano ka makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa? A. Bumili ng pitakang yari sa abaka. B. Bilhin ang paboritong imported na dark chocolate sa grocery. C. Mangolekta ng mga mamahaling bag na gawa sa iba't ibang bansa. O D. Humingi ng pasalubong na imported na pabango at ipagbili sa mga kaibigan sa napakalaking halaga. Pang-10, panghuli. Kabilang sa mga hamon sa pangkabuhayan ng Pilipinas, kagaya ng pangingisda at pagsasaka, ay ang pagbabago ng klima at iba pang likas na mga pangyayari tulad ng kalamidad at El Nino phenomenon. Ano ang ipakahulugan ng pahayag? Ulit, kabilang sa mga hamon sa pangkabuhayan ng Pilipinas, kagaya ng pangingisda at pagsasaka, ay ang pagbabago ng klima at iba pang likas na mga pangyayari tulad ng kalamidad at El Nino phenomenon. Ano ang ibig ipakahulugan ng pahayag? A. Malaki ang epekto ng kalikasan sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. B. Sa kabila ng mga hamon, dapat oportunidad lamang ang isipin ng mga magsasaka at mangingisda. C. Maraming mga hamon at oportunidad na hinaharap ang iba't ibang mga gawaing pangkabuhayan sa bansa. O D. Dapat manatiling matatag ang mga magsasaka at mangingisda dahil marami pang ibang hamon na darating sa kanila. Magaling! O ayan, tuluyang natapos din natin ang isang makabuluhang talakayan sa linggong ito. Huwag kalimutang sumubaybay sa susunod pa nating talakayan sa Araling Panlipunan ika-5 baitang sa susunod na linggo. Huwag ring kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pang talakayan sa Araling Panlipunan. I-search nyo lang Sir Mike's Class. Ito pa rin sa Sir Mike sa Banal. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam! Luca, anak, kamusta? Humana ba inyo ang klase? Oo pa, nagdagana po niyo mga bagong nakatunan karon. Di ba, classmates? Wow, very good. Classmates, magkuyog piyag gihapon ta sa sunod na tunga klase, ha? See you! Mao kadto ang atong kinasing-kasing nga halad alang sa atong mga tinunan aron ang pagkat-on magpadayon bisan pa man sa mga kabag-uhan nga resulta sa pandemya. Dalit kaninyo sa Cebu City Government Local School Board, Cebu City Council, Department of Education, Cebu City Division,
ug sa Home Radio 106.7. Atangi ang sunod nga klase sa kahanginan. Hangtod sa sunod higayon, ayaw si Piata sa pagpaminaw sa Ed Radio tungod kay ang pagkat-on kinahanglan magpadayon.